my beloved Boss Mike Cervera. Sa problema ng droga, lalo po lumalala. Kita nyo mga kababayan, no? Ay may nagtanong pa, siguro taga SMNI. GP, ano daw ang masasabi tungkol sa droga? Kita nyo naman mga kababayan, sa totoo lang, kalmado, wala Wala kayong mabibili. Kung meron man mga kababayan, baka dun sa Davao, meron. Pero mga kababayan, sa kamay nilaan, siguro may nakakalusot na mangilan-ngilan. Pero mga kababayan, nag-survey ako, yung mga addict nun ngayon, matitino na Opo, matitino na. Aba, gumanda na buhay nawalan na ng stress. Kaya napagbalingan yung sarili na lang nila, hindi na yung pagdodroga. Diba, mga kababayan? Ito, ang sagot ni Sarah. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at kita nyo, kapag daw ang pinuno lulong sa droga, hindi nyo nga hindi nyo nga mapatunayan Diba? Hindi nila mapatunayan, pero itong si Sarah ginagamit, Ang tanga mo, Sarah. Oo. Diba? Naku, kita nyo mga kababayan, Kita nyo. Abay, pinipilit nila si Pangulo ay lulong sa droga. Nasan nga yung ebidensya? Yan ang problema sa inyong mga DDS. Salita lang kayo ng salita pero wala naman kayong pinapakita na matibay na ebidensya. Yan. Diba? Ebidensya muna bago kumuda. Hindi ka na nga naligo. Aba, gumagawa ka na naman ng istorya. Tanim intriga. Tanim intriga, mga kababayan, equals propaganda. Diba? Ganun yan Tanim intriga equals propaganda. Kita nyo mga kababayan, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Walang respeto, kayo lang naman. So, ibig sabihin, kayo yung nagdodroga. Kasi kayo lang naman ang hindi rin may respeto kay Pangulong Bongbong mga DDS. Sabi ni Sarah, dahil wala na daw kayo respeto, kaya nagdodroga kayo. Mga nagdodroga daw ang mga DDS kasi wala nang respeto kay Pangulo. Sa kanya galing yan, hindi sa amin Baka sabihin nyo, galing sa akin. Galing kay Sarah. Yung mga walang respeto daw kay Pangulo, abay dorogesta. Grabe, yung kanyang logic, mga kababayan, antindi. Hindi niya alam ang tinatamaan yung kanyang kampo. Di ba? Sa kanyang logic, mga kababayan, ang laging tinatamaan yung kampo nila Bumabalik Nagbubumirang Mga kababayan, tingnan ninyo logic niya. At paa, lahat yan. BP, ano masabi mo sa problema ng droga, lalo po lumalala? Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan. Kita niyo yung logic niya, mga kababayan? Ang galing, ng logic. Putik na yan, ang tinamaan, nagbumirang. Tinamaan yung kampo nila Yung mga walang respeto daw, mga kababayan, abay yun yung mga nagdodroga. Buti na lang tayo, rumirespeto kay Pangulong Bongbong, kaya hindi tayo tulad nila. Tulad nila na dorogista. Kita nyo naman ang pangangatwiran, malala na. Di po ba? Malala na yung kanilang mga pangangatwiran. Oo, malayong malayo, tulad niya. Pangangatwiran, malabo, mga kababayan, antindi. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, ang mapapaniwala lang ni Sarah, yung mga uto-uto na mangmang. Oo, mangmang, tatanga-tanga, mahihina, walang laman ang ulo. Kita nyo? Yung problema natin ngayon, lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Ay, kriminal yung presidente. Nagkakanya-kanya na daw. Dati organisado nila. Ganun ba, Sarah? Lahat na ngayon ng mga kriminal nagkakanya-kanya.
Samantalang dati, organisado nila. Oo, dahil sila lang mga kababayan, sa pamumuno nila, yun, sumusunod yung mga kriminal. Diba? At saka yung masasamang elemento sa kanilang kampo, sa tatay niya, sumusunod. Kita nyo? O, tuloy. Hindi natin nagdodroga po. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Kita nyo? Ang galing ng logic ko. Mag-assume na lang tayo na totoo kasi ayaw daw magpa-drug test. So, ibig sabihin, nag-assume din kami noon na buong pamilya mo, adik. Kasi noon, hinamon ni Trillanes, yung pamilya mo, sa pangunguna ng tatay mo, kapatid mo, na sino pa? Di ba si Baste? Kita nyo naman yung kanyang chika babe. Aminado na lahat ng droga, tinitake. Ngayon, mga kababayan, so ibig sabihin, dahil hindi sumang-ayon at hindi sinunod yung pagpapadrug test nila noon, adik din kayo? Ganun ba yung logic mo? Ang bobo, Sarah. Diyos ko, nakakatuyo ka ng utak. Ibang klase, no, mga kababayan. Kita nyo? Ano sabi noon? Nino? Ni Roque, di ba? Ganon? Tingnan nyo mga kababayan, hanapin ko. Ano yung sinabi ni Roque noon? Na Boss Mike, eto, wait lang. Hanapin natin. May sinabi si Roque na ganyan. Yung alin? Dito siguro. Ewan ko kung nandito, hanapin ko lang. Ito. Pasok! Na patunayan na siya ay bangag. Pero kinakailangan. Makinig ka, Sarah. Makinig ka, ha? Makinig ka rito sa kakontrapelo mo. Actually, kamukha mo to. Sa totoo lang, si Rocky at si Sarah magkamukha, Hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero kita nyo, mga kababayan? Si Rocky nga sabi, hindi pa nga nila napapatunayan na talagang si Pangulo ay gumagamit ng droga. Abay, patunayan nyo muna. Hindi yung tira lang ng tira. Kaya napapahamak ka, Sarah, Lahat bumabalik sa inyo yung intriga nyo, Yung intriga nila, mga kababayan, bumabalik sa kanila. Ayan, maliwanag naman, galing mismo kay Roque na hindi pa napapatunayan na gumagamit talaga ng droga ang Pangulo nating masipag. Sa totoo lang, kita nyo naman, kung ganito lang ang presidente, mga kababayan, kung ganito lang ang presidente, mga kababayan, mamahalin nyo. Bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Kita nyo, mga kababayan, matapos yung mga proyekto na yan, na matatapos ng Pangulo bago siya mawala sa kanyang pwesto, yan po ba ay masasabi nyo na wala sa tamang pag-iisip? Na hindi nagawa ng mga Duterte kahit magsama-sama pa sila? Wala hong ganon, mga kababayan. Propaganda lang nila yan. Yung magbibintang, tapos ang sasabihin, mga kababayan, dahil hindi sila pinapatulan, ay totoo na yan. Pag-isipan nyo ang maigi yan. Mga kababayan? Pag-isipan nyo. So, mga kababayan, paano ba yan? Inabot na ho tayo ng oras. Muli, mga kababayan, wag po natin kalimutan ng mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ano po, mga kababayan? BMB Irene, my own channel. Ayan, Og sa Kisada, Yan po ay natalakay na po natin kaninang umaga pa. Opo, baka mamaya i-replay na lang ho yan ng ating admin. Abangan nyo na lang po kung ano yung ating tinalakay dyan. So, mga kababayan, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong pagsanga ngayong gabi. Ako po, live na live, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po!
our beloved Boss Mike, Boss Mike.